po natin ay mag-aaralan po natin ang statement of faith, especially para doon sa mga recently baptized. At yun yung direction natin para, kasi kung ilalagay natin doon sa preaching during the service, ang nakita ko lang na siguro na probably yung downside doon ay kung meron tayong mga questions, hindi natin na itatanong agad. At medyo matagal ang pag-aaral pagdating sa preaching, mas madetalye kasi doon. Ang objective or aim ng ating pag-aaral is to look at the Bible and its truths from an overview perspective. Imagine, nakatingin po tayo sa isang city from the top. So, it's like a plan or bird's eye view ng lahat ng tinuturo ng scriptures tungkol sa mga themes na ating pag-aaralan in the next few weeks. So, ito yung contents ng ating pag-aaralan. What is a statement of faith? Kailangan po natin i-define yun. Why do we need a statement of faith? And what is VBM's statement of faith? So, punta muna tayo sa definition ng statement of faith. Ano ba ito? Pag sinabi po nating faith, ano ang pumapasok sa ating isipan? Anything? Pananampalataya. Kinagalog lang natin, pananampalataya. Ano yung sabihin? Pakipag-usap kanino? Sa Diyos? Ano pa? Ano yung sabihin ng faith? Tiwala ka. Tiwala? Paniniwala. Paniniwala. Marami tayong definitions, depende sa konteksto. Pero I think ang pinakamalapit dito yung sagot natin na paniniwala. Pero pag sabing paniniwala, ano yun? Diba? May ano ba yun? May laman ba yun? Yung paniniwala na yun? Binubuo ba yun ng mga katuruan? Definitely. Dapat may laman yun. Pag sabi natin naniniwala tayo, may batayan dapat yun. Hindi natin pwedeng sabihin na naniniwala tayo, pero pag tinanong, ano yung pinaniniwalaan mo? Wala lang tayo. Hindi naman pwedeng ganun yun. So, dito, in this case, ang pinag-uusapan natin ay yung katuruan sa Scripture. Sabi ni Brother Ronel, paniniwala ito. So, saan ngayon tayo nakasandigan? Saan tayo nakaangkla? Saan tayo, ano yung batayan ng ating pinaniniwalaan? Yun yung question ngayon. And pag-aaralan natin yun in the next few weeks. Ano ang major teachings ng Scripture tungkol sa 16 na themes na ating pag-aaralan in the next 4 weeks. So ano ba ang statement of faith? Ang statement of faith po ay expression of what a church believes. Hindi ito belief lamang ng inyong pastor. Kaya nga ito itinuturo sa atin nang sa ganon, alam din natin kung ano ang batayan ng ating pagkakaisa. Ang ating pagkakaisa ay nakaangkla sa mga katotohanan sa Scripture. Hindi natin pwedeng sabihin na nagkakaisa tayo, pero hindi naman din natin naiintindihan ito. So, kaya natin ito tinuturo para naiintindihan ng bawat isa kung ano yung ating pinaninindigan. And so, it is an expression of what a church believes, hopes, and stands upon in agreement with God's Word. It is also a summary of what the church teaches. So, ito po ay buod ng tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi ko kanina, it is like an overview or bird's eye view ng Scripture din. A statement of faith also communicates the church's position on doctrinal subjects. Ang church ay mayroong posisyon. Hindi lahat pwede mong sabihin na, oo, naniniwala ako dyan. Tapos kahit kontra na dyan, pinaniniwalaan mo rin. Hindi pwede yun. May mga bagay na kailangang i-reject din na naririnig natin sa Christianity. For example, ang isa sa mga controversial na subjects sa Christians is yung speaking in tongues. Ano ba ibig sabihin ng speaking in tongues sa Scripture? Tatanggapin na ba natin, halimbawa na lang, kapag may narinig tayo na biglang kung nagtatatayo dito sa harapan tapos kung ano na pinagsasasabi, tatanggapin ba natin yon as the definition of speaking in tongues? So, hindi lahat ng bagay tatanggapin natin. Is that the scriptural understanding of speaking in tongues? Siyempre hindi.
Diba? Katulad ng iba, may nagsasabi na Christian daw sila, pero paniniwala nila ay ang Ama ay ang Anak sa New Testament at ang Anak ay ang Espiritu Santo. So tatanggapin ba natin yun? Siyempre hindi. Although kiniklaim nila na tinanggap nila si Jesucristo ang Ebanghelyo. So kailangan nating suriin, alamin kung ano yung tama at i-reject yung mali. It communicates the church's position on doctrinal subjects. At ang iba pang names ng statement of faith ay maririnig natin ito in other Christian circles. Ang tawag nila dito ay confession of faith. Especially historically, katulad ng Westminster Confession of Faith. Meron ding Baptist Confession of Faith. Ang iba tawag din dito ay faith statement, doctrinal standards. In early Christianity, ang tawag din dito ay creed. Maririnig natin yung Apostles' Creed, the Nicene Creed, yun. Athanasian Creed. In early Christianity, yun yung gamit nila. So, yun yung other names for the statement of faith. Next slide. Why do we need a statement of faith? Ano ba yung importance ito? Bakit ba natin ito kailangan? Number one, because the church is the people of God and their lives should be subject to the Word of God. Because the Word of God is God's Word, pag inisip natin parang circular argument check. Because the Word of God is His, and we are the people of God, kailangan ang buhay natin ay nakikita na umaayon doon sa salita. At we take our authority, in living accordingly based doon sa teaching ng Scripture. So, the statement of faith in agreement with God's Word helps us express and communicate the truth of God's Word as one body as also. So, dahil dito sa statement of faith, nagkakaroon tayo ngayon ng language, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa kung paano natin i-express itong mga doktrina ito. Why do we need the statement of faith? Because number one, it protects the integrity of the church. Ang statement of faith is based on the truth of God's Word. At kapag tayo ay nagpapahayag at nangangaral, ang pinapahayag po natin ay katotohanan. At dahil naninindigan tayo sa katotohanan at ang pinapangaral natin ay katotohanan, then, all the more kailangan natin ng summary para maituro ng maayos ang katotohanan. And so it protects the integrity of the church. Number two, it promotes the unity of the church. Sabi ko kanina, kapag kakaisa natin ay nakabase, hindi sa ating pagkakaibigan, hindi sa ating pagiging magkapamilya, kundi nakabase ang ating pagkakaisa sa salita ng Diyos. Number three, it preserves the language of the church. Ang Christianity po, ang ating pananampalataya, ay hindi lamang puro katuruan. Over the course of 1,000 years, syempre, dahil ang mga Christians ay nagsusuri, nagkakaroon ngayon ng language. And so Christianity is also a language na kailangan nating pag-aralan. Ang pagkakaintindi po ba natin ng justification by faith alone is the same as justification na pagkakaintindi ng Roman Catholic Church? Of course not. Magkaiba. Ang pagkakaintindi po ba natin ng atonement ni Christ is the same as pagkakaintindi ng atonement ni Christ sa ibang mga paniniwala? Of course, magkaiba. So, yun ang mga pag-aaralan natin as we go along. The statement of faith preserves the language of the church over the course of its history. At pangapat pala, it protects the future of the church. Dahil ito ay pinapangaral natin, ang layunin ng Panginoong Jesus, kung bakit nais niya na ituro at ipangaral ang teachings ng Scripture, especially especially the gospel, it is because ang iniisip ay yung future ng church. Kaya natin ito pinapangaral ng hindi lamang maayos, kundi seryoso tayo sa ministry na ito.
ay dahil nais natin na meron tayong, syempre, pag nawala na ang inyong pastor, nais natin na ituro naman ito ng mga tapat later on sa mga susunod na salita. Next. May sinabi si Thabiti Anyabuile sa kanyang article, "What does your church statement of faith protect?" Sabi po niya, contemporary Christians inherit centuries-old language, sometimes technical language, and that is correct, to define and promote the faith. The terms we use, like Trinity, has a definite history and function in theological discourse. Our statements can be useful for preserving such technical terms. And our statements can be important for protecting pretty ordinary words with extraordinary consequence. For example, we are not justified by faith, but justified by faith alone. And so what's the difference? A Roman Catholic can affirm the former, but only a true Protestant can affirm the latter. The ordinary word alone, or sola, has important consequences for the entire doctrine. Good statements protect the language of the church. Christianity is a language as well na kailangan nating pag-aralan. Next slide, please. Punta tayo kay Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 1:13-14, "What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." So, ang sinasabi niya dyan is, meron tayong natanggap na sound teaching from Apostle Paul. Kausap niya dito, syempre, si Timothy, na kanyang student. At nais niya na maging tapat si Timothy sa kanyang ministry ng pangangaral. So, sabi niya, "What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus." So, kailangan panatilihin ni Timothy kung ano yung natanggap niya kay Pablo, at ganun din, ituro niya rin ito doon sa mga faithful men sa mga churches. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it. 2 beses niya sinabing guard. So, kailangan niyang ingatan ng maayos kung ano yung natanggap niya kay Pablo, ganun din. At turuan niya rin na ingatan nila ang natanggap nila katuruan mula sa Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Next, sa 2 Timothy 2:1-2, sabi ni Pablo, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." So, ang teaching ng Panginoon ay also public. Meron siyang public nature, katulad na sabi ni Pablo, "You heard me say in the presence of many witnesses." Natural, katotohanan yan. So, ang katotohanan dapat pinapangaral. Diba? So, maraming nakakarinig. Sabi ni Pablo na maraming naturuan, at dahil dito, gusto ko na i-entrust mo ito sa mga reliable people, and trustworthy people, faithful people who are qualified to teach others also. So, kita-qualify rin nila, ng time nila, kung sinong mga nagtuturo, at nais ni Pablo na gawin din yun ni Timothy. And trust yung teachings sa mga qualified to teach. Hindi basta kung sino-sino lang. Pero ang responsibility ay magturo at mangaral pa rin. Okay. Next, please. Punta naman tayo sa panimula. Ang ating statement of faith ay meron pong preamble or introduction. At ganito po ang sinasabi sa panimula. Nilalayon ng ating doctrinal statement na bigyang buod at ayos ang essentials of the faith o ang mga hindi matatawarang katuruan ng Biblia. Maingat itong inilalarawan ang ating theological position at binibigyan ng ating iglesia ng isang angkla upang hindi matangay sa maling katuruan. And so, ang maliwanag na ang statement of faith dito sa layunin ay inaangkla, nais itong iangkla ang church natin sa tamang katuruan ayon sa Scripture at upang matuto rin tayo kung paano at ano ang i-reject as maling katuruan.
Next. Meron pa bang dinagdag? Meron siyang dinagdag sa kanyang panimula. Sa application of membership, ang mga aplikante ay kinakailangang dumaan sa pag-aaral ng mga doktrinang ito at lagdaan ng isang pahayag na nagpapatunay ng kanilang pagsang-ayon sa mga tulong ito. And so, hindi porket na-baptize ka lang, or hindi porket nagsisimba ka dito, automatic syempre ang membership. Hindi automatic po ang membership. Like I said, ang pagkilala natin kay Scripture ay God-ordained through the study of Scripture. Over the course of the history of Christianity, wala tayong makikitang nagsasabi na nakakakilala sila kay Kristo o sumusunod sila kay Kristo, pero hindi nila pinag-aralan ang kanyang salita. Lahat ng sumusunod kay Kristo, lahat ng nagsasabi na Kristiyano sila, ay nag-aaral. And therefore, kailangan ganun din tayo. Kailangan natin pag-aralan ng Scripture, kailangan natin pag-aralan kung ano ang binubuo ng pananampalatayang Kristiyano. Next. Okay. Ang ating pag-aaral ay tatagal ng 4 na linggo. So, may day 1, day 2, day 3, day 4 hanggang first week of October. So, ang unang session, which is today, September 15, ay binubuo ng ilang mga sections ng ating statement of faith. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mula section 1 hanggang 7. Yung number 1, ukol sa banal na kasulatan. Pangalawa, ukol sa banal na Trinidad. Pangatlo, ukol sa Diyos Ama. Pang-apat, ukol kay Hesus Kristo, ang Diyos Anak. Pang-lima, ukol sa Diyos Espiritu Santo. Pang-anim, ukol sa mga anghel. At 7, ukol sa tao at ang kanyang kasalanan. Yan muna, tapos mag-break tayo until next week. Sa susunod na linggo naman, isa lang muna ang ating pag-aaralan sapagkat ito yung pinakamalawak sa lahat. Ang ukol sa kaligtasan. Minsan iniisip natin, hindi ba pastor yan yung pinakasimple? Actually, hindi yan. Yan ang pinaka-complex na ating pag-aaralan. Kaya, binigyan ko siya ng isang araw para sa ating pag-aaral. Pagkatapos nun, magpo-proceed tayo in the third week, September 29, sa pag-aaral ukol sa iglesia, ukol sa mga ordinansa, ukol sa pagsamba at araw ng Panginoon, at ukol sa pamumuhay bilang Kristiyano at kalayaan ng Kristiyano. Which will lead us doon sa fourth week, which is sa October 6, from sections 13 hanggang 16. Section 13, ang pag-aaralan natin ay ukol sa paghihiwalay ng iglesia at ng estado at ang autonomy ng lokal na iglesia. Ukol sa pamahalaan at lipunan, ang ukol sa pag-aasawa at ukol sa mga huling bagay. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayon, may questions po ba? Expectations? So there are 16 sections or 16 provisions na ating pag-aaralan sa umagang ito kung anong sinasabi ng scriptures sa mga bagay-bagay. Questions? Wala? Tuloy tayo. Tungkol sa banal na kasulatan. Sinasabi po dyan sa ating statement of faith, pinaniniwalaan po natin, o nananalig ako, pinaniniwalaan po natin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos, na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento, kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan, at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Sinasabi po dyan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po natin sinasabi na ang Biblia ay nilalaman ang salita ng Diyos. Ang sinasabi po natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Magkaiba po yun. Pag sinabi natin na ito ay nilalaman, ibig sabihin, may mga bagay din sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Mali po yun.
Merong ganong preacher na nagsabi ng ganon. Siyempre, yung mga theologians, sinasabi, you simply display your ignorance of what has been believed in Christianity in history. Merong mga nagsasabi ng ganon, mga Tagalog preachers pa. At naririnig natin sa radyo. Magkaiba po ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sa Biblia ay nilalaman ang salita ng Diyos. Lahat ng sinabi dyan sa scriptures ay salita ng Diyos. Kahit salita pa yan ni Satanas, ang nagpahayag ng lahat ng bagay na nasa Biblia ay mula sa Diyos. So maliwanag po yun. Ito ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. May revealed will ang Diyos, at ito yung makikita natin sa kanyang salita. At syempre, meron siyang hindi ni-reveal at hindi yun para sa atin na. Meron siyang kalooban na para sa kanya lang. Pero itong kanyang pinahayag ay para sa atin. At binubuo ito ng 66 na aklat. Nakakita na ba tayo ng Bible na lagpas 66? So bakit natin sinasabi na 66 lang? Bakit hindi natin sinasabi na plus 12? Bakit hindi natin sinasabi na plus 15? Bakit hindi natin sinasama yung mga aklat na isinali ng Roman Catholic Church? Sapagkat yung mga aklat na sinali ng Roman Catholic Church ay tinatawag na mga deuterocanonicals or apocrypha. Ang ibig sabihin, itong mga aklat na ito ay hindi kinikilala na inspired. Ang sinasabi ng Roman Catholic Church, yan ay dinetermine nila na isali. Yung mga sinali na aklat ng Roman Catholic Church, ang claim nila ay inspired by God daw yun, o nanggaling sa Diyos. Pero ang context kasi doon, sa mga aklat na deuterocanonicals or apocrypha ay ito. Kung yan pala ay God-inspired, bakit yung mga kwento niyan hindi umaayon sa rest of Scripture? Bakit yung tinuturo niyan hindi umaayon sa teachings ng Scripture? That's one. Number two, kung yan pala ay God-inspired, sabi ng mga scholars, ito, kung inspired pala yan, at part yan ng Old Testament, kasi ang claim nila, part dapat yan ng Old Testament. Kung yan pala ay part ng Old Testament, bakit hindi yan isinulat sa salitang Hudyo? And therefore, makikita natin na itong mga apocrypha ay nireject ng mga Jewish scholars. And therefore, sabi, hindi yan part ng Old Testament. Ang sumulat niyan ay mga spurious na. It is considered as spurious writings. And so on that end, mali po ang ginawa ng Roman Catholic Church sa pag-include sa mga books ng apocrypha. And therefore, naniniwala tayo na 66 books lang ang pinaniniwalaan na God-inspired. Sinasabi rin natin dyan, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos. Pag sinabi natin kinasihan, anong ibig sabihin nito? Anong pakahulugan natin ng kinasihan? Mula ito sa passage na every week sinasabi ito ni Romel. Ito ay mula sa 2 3:16. All of Scripture is inspired by God. Ano ibig sabihin ito? In-approve. Ano pa? Hiningahan? So parang halimbawa, ganon? Ganon ba yung idea, hiningahan? Pag sinabi ang kinasihan, may idea na hiningahan, may idea na, pag sabi natin inspire, yan ba yung opposite ng expire? Meron ganun eh. Ano ba ibig sabihin? Ang idea lang yan ay ganito.
Kaya sinabi ni Ronel na hiningahan sapagkat yun yung ministry ng Holy Spirit. Diba? Sa Bible, ang Holy Spirit ay considered na wind or air. Hininga. But at the same time, we must also understand na ang Bible ay nagmula sa bibig ng Diyos. So, pag sinabing kinasihan or God-inspired, it only says na nagmula ito sa bibig ng Diyos. Yun lang. Ganun kasimple lang. Ito ay sa Kanya, nagmula ito sa Kanya. Sa Kanyang bibig. So, yun yung sinasabi natin. All of Scripture, all ay kinasihan ng Diyos. At ganap na Kanyang kinasihan. Sinulat na walang kamalian sa original na mga dokumento. Sa original documents, walang pagkakamali. Siyempre, yung mga copies meron. Possible na may copies. Halimbawa, sa spelling or sa spacing, pwedeng magkaroon. Pwedeng magkaroon ng mga pwedeng magkaroon ng konting errors or differences doon or variants doon sa mga copies. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang Kanyang plano ng kaligtasan at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay na pananampalataya at pamumuhay. Dahil ito ay nagmula sa Diyos, ito ang ating otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Kung mayroon tayong tanong tungkol sa buhay at sa pananampalataya, ang unang-unang dapat nating kinokonsulta ay ang Scripture. Hindi kultura. Kung mayroon tayong tanong at hindi klaro sa atin ang direksyon ng ating desisyon sa buhay, ang unang-unang dapat nating tinatanong ay ang Scripture, hindi ang kultura. Umaapila dapat tayo sa Scripture muna. Next. Habang tuturo natin, ito ngayon ang methodology. What is our response now? Dahil alam natin na ang Scripture ay salita ng Diyos, ano ngayon ang response natin? Paano ba dapat natin ito pag-aralan? Paano dapat natin ito pinapangaral? Paano natin ito isasabuhay? Habang tinuturo natin ang literal, grammatical at historical na pakahulugan ng kasulatan, tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin, kahulugan ng kasulatan habang patuloy na inilalapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. So makikita yung mga verses dyan. Kung nais, para sa ating para sa ating individual na pag-aaral, pwede po natin buksan yung mga passages dyan. Ngayon, ano ngayon ang method of study natin? Mapapansin natin na sinabi ko dyan, literal, grammatical, at historical na pakahulugan. Mapapansin nyo kapag nag-preach tayo at nag-aaral tayo, lagi nating binabalikan ang historical context o background ng passage. Para hindi tayo nalilihis. Hindi ko lang alam kung narinig nyo na yung kwento na ganito daw. Ang nangyari daw kay Adan at kay Eva sa Genesis chapter 3, yung kanilang pagkahulog sa kasalanan, ganun may ibig sabihin daw yun. Based pa rin to sa Bible, ha? Based pa rin sa Bible. Ang sabi nito, nung nagturo nito, yung pagkagat daw ni Eva doon sa bunga, pinagbabawal na bunga, ay sex daw. Sa makatuwid, ang nangyari sa kanya, nung tinukso siya ng ahas, nung kagatin daw niya yung pinagbabawal na bunga, nakipag-sex daw siya sa ahas. Kaya ang nangyari, kumalat daw ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ginawa ni Eva. Based pa rin sa Bible yun. Pero tinatanggap niyo ba ang ganong klaseng katuruan? Tama ba yung ganong klaseng katuruan? Paano niyo malalaman na mali? At kung hindi niyo tinatanggap yun, on what basis niyo hindi tinatanggap yun? Diba? Kaya dito, nililay down natin kung ano ang pinaniniwalaan, yung tamang pag-aaral ng mga Kristiyano through the ages. Ang tawag po sa ganong klaseng pagtuturo ay allegorical.
Yung meron kang passage, tapos assign ka ng assign ng simbolo mo. Kung ano yung pakahulugan mo, lagay ka ng lagay doon. Sundot ka ng sundot hanggang sa maging, alam mo yun yung parang chop suey na. Hala, kuha ka lang ng kuha ng gulay, tapos paghahaluin mo. Hindi ganun ang ginagawa natin sa ating pag-aaral. Kasi more often than not, pag ganun ang interpretation mo, ganun ang pag-aaral mo, sigurado ako pati kayo apektado na. At may mga narinig na akong mga preacher na ganun magturo. Kaya natin tinuturo, pati dito sa detalyeng ito, para tayo ay aware kung paano dapat tayo mag-aral. Hindi dapat tayo ang nag-a-assign ng pakahulugan sa Scripture, kundi dapat tayo ang tinuturuan ng Scripture kung ano ba ang sinasabi ng Diyos dyan. Historically, grammatically, literally. Dahil ganyan ang ating pag-aaral, ano ngayon? Tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin at kahulugan ng kasulatan habang patuloy na inilalapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Questions? Meron? Wala? Next. Sige. Tuloy tayo. Ang banal na Trinidad. Sinasabi po dyan, pinaglilingkuran natin ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay, na nagpahayag ng kanyang sarili sa Biblia sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay isang Diyos, at ang kanilang pagka-Diyos ay di nahahati. Sila ay isa sa kabuuan. So both Old and New Testaments, makikita po natin na mayroong Ama, mayroong Anak at may Espiritu Santo. In the Old Testament, makikita po natin yun, especially sa pangitain ni Daniel, na lumapit ang isang anak ng tao doon sa Ancient of Days. Pagdating naman natin sa New Testament, yung sa baptism ni Jesus Christ, nandoon ang witness ng Father, ng Anak, syempre siya yung binabautisman, at ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Kanya. Nang si Jesus Christ ay umakyat sa bundok kasama ang kanyang mga apostol, natulog lang sila sandali. Paggising nila, nakita na nila kausap ng Panginoong Jesus, si Propeta Isaias at saka si Moises, Propeta Elijah pala, at biglang nawala. Pero may nagsalita mula sa langit. This is my son, listen to him. Sa Transfiguration. Ano to? Bakit ganun? Kung iisa ang Diyos, at yun ang sinasabi. Sinasabi ng Old Testament sa Deuteronomy chapter 6. Sa Shema. If God is one, ano to? Bakit mayroong Ancient of Days, mayroong Anak ng Tao, mayroong Espiritu Santo na mababa na parang kalapati or tulad ng kalapati? Ano to? Diba? And this has also baffled yung mga church fathers. Para sa kanila, na-challenge din sila. At dahil hindi maintindihan ito, within the church, nagkaroon din ng mga false teaching. Merong tinatawag tayong oneness na hanggang ngayon mali ang turo. Ang paniniwala nila na ang Ama sa Old Testament ay siyang anak at siya rin ang banal na Espiritu sa panahon natin ngayon. At ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay parang modes of revelation. Parang ano lang, para kang nagsuot ng ibang damit. Parang costume. Ganun ang paniniwala nila. Pero para sa atin, na Trinitarians, yung mga church fathers, sabi nila, hindi pwedeng manatili yung mga ganitong maling teaching. Meron din na nagmula nung panahon nila na ganito ang katuruan. Si Jesus daw ay anak ng Diyos
Pero there was a time, ganito yung exact language nila. There was a time when He was not. Ibig sabihin, hindi siya eternal. And so, sinasabi nila, created being lang siya. Sino ba yung mga nagtuturo ngayon na si Jesus ay created being lang? Na hindi siya Diyos. Mabibilang natin yun. So may mga katuruan noon na nagmula sa loob ng church at ngayon ay kinoconsider na kulto na. Hindi tayo pwedeng mag-agree doon. So sabi ng mga church fathers in 325 AD, kailangan magkaroon ng tuldok itong mga false teaching at magkaisa ang buong Christianity. Yun ang tinatawag na Nicene, the Council of Nicaea. At sabi nila, ang essence ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay iisa. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. There are three persons in one God. Ang ginamit nilang salita ay persons. Of course, yung language natin kasi may limitation. So yun lang yung kaya nating gamitin. Hindi natin, kung tatanungin niyo ko, yung salitang persona or person ay sapat na ba para i-describe yung ministry nila sa isa't isa at ministry sa atin, sapat na ba yun? Sa tingin ko, hindi. Pero tatanungin niyo ako kung naiintindihan ko ba yun fully? Hindi rin. Pero, ina-affirm ko po na both in the Old and New Testaments, ang testimony ng Scripture, there is one God. And there are three persons in one God. Nandiyan ang anak, nandiyan ang... Hindi sila parang maskara, hindi sila parang sinuot. May sarili-sarili silang mga personalities. Ganun ang pinapakita sa atin ng Scripture. Next slide, please. At ang kanilang pagka-Diyos, yung kanilang essence ay hindi nahahati. As if, okay, ito Ama, Anak, Espiritu Santo. Ito, sa Ama, 1/3 ng pagka-Diyos. Sa Anak ay 1/3 ng pagka-Diyos. And therefore, 1/3 rin sa Espiritu Santo. Hindi po. Hindi siya nahahati. At hindi rin nagkakaroon ng mix sa kanila. Ang bawat persona ay ganap, makapangyarihan, alam ang lahat, walang hanggan at magkakatumbas na karapat-dapat sa ating pagsamba at pagsunod. Dahil sila po ay isang Diyos, lahat po sila ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Next slide. Meron ba dyan? Yan. Okay. Ito, tinuro ko po ito sa mga anak ko, bata pa lang sila, para naiintindihan nila, o na, kahit pa paano na memorize nila, ang banal na Trinidad. Makikita po natin dyan na ang Ama ay hindi anak. As a person, ang Ama ay hindi anak, ang Ama ay hindi Espiritu Santo. Ang anak ay hindi Ama, at ang anak ay hindi rin Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi Ama, at ang hindi rin siya ang anak. Magkaibang persona sila. Pero in their very essence, in their divinity, iisa lang ang Diyos. Ang galing mag-isip ng mga theologians. Gumawa sila ng ganyang diagram. Based doon sa mga philosophical arguments based doon sa mga theological arguments ng Scripture. And so, ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay na nagpapahayag ng kanyang sarili sa Biblia sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Therefore, there is one God. Questions? Tanong? Maliwanag po ba? Next. Ukol sa Diyos Ama. Pero ito, tingin ko mas mabilis tayo dito dahil nakita na natin yung kung paano tayo makaka-relate sa Trinity. Ukol sa Diyos Ama,
Sumasampalataya tayo sa Diyos Ama, ang unang persona ng Trinidad, na walang pinagmulan at walang katapusan, walang hangganan, umiiral para sa sarili, sakdal sa kanyang kabanalan at sapat sa kanyang sarili. May question po ba dyan? May problema po ba tayo kung sabihin natin na ang Diyos ay nabubuhay or umiiral para sa kanyang sarili? Wala. Hindi ba selfish yan? Sino nagsasabing selfish? Sino nagsasabing hindi? Kung ang Diyos ay umiiral para sa kanyang sarili, at sinabi ko kanina, na ang Diyos, ang layunin niya, ay siya ang maluwalhati sa lahat. Hindi ba selfish yun? So, ano ngayon kung Diyos siya? Para masama pakinggan pag selfish. Masama pakinggan? Hindi. Kailangan natin... Anong ibig niyong sabihin Diyos siya? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Sige. Kasi ano po siya, perfect yan po. Okay. Ngayon? Makapangyarihan. Lahat na ano niya. Pero pag sinabi parang selfish. Oh, ano ngayon? Ano yung salita, ganito ang secret dyan. Pag sabing selfish, ano ang relationship nun sa kanyang perfection? Ganun ang pag-define natin. Whenever we try to go into theological details, tingnan natin yung relationship. Sinabi niyo po kasi na perfect ang Diyos. Agree tayo lahat doon. Pero, ang salitang selfish pa, anong relationship nun sa perfection? So may negative, ano yung selfish? May negative, ano pa? Hindi niya kailangan ng iba. So, pag kailangan mo ng iba, ano tawag doon? Anong relationship nun sa perfection? Perfection pa ba? Hindi. So, hindi ka na perfect. At saka, ano yung term na ginamit mo? Hindi perfect at saka negative. I-define pa natin. Kapag sabi natin negative, anong pinupunto mo? So may flow. May flaw. May flaw at saka hindi perfect. Okay. So, doon sa sinabi ni Ate Luz kanina na ang Diyos ay perfect. Pag sinabi natin selfish, ibig sabihin, ang selfishness natin is a display of our moral imperfection. It is a display of our moral flaw. Pero God is morally perfect. And therefore, we cannot call Him selfish even though ang purpose niya ay siya ang maluwalhati sa lahat. Because He is morally perfect. Hindi natin pwedeng itulad siya sa atin. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga descriptions na para sa atin, sa Kanya. Hindi mag-a-apply yun. Nakita nyo? So, nandun na kayo. Malapit na kayo, kailangan nyo lang himayin pa ng konti. Pero tama yung mga nasa isipan nyo. So, may problema ba tayo kung sasabihin natin, umiiral siya para sa kanyang sarili? I am who I am. Di ba? Yung nga yung sabi niya kay Moises eh. Umiiral ako. Walang iba na nagbigay sa akin ng pangalan. Ako ang maluluwalhati sa lahat. Paulit-ulit pa nga na mababasa natin sa Old Testament, di ba? Na I am God. Di ba? Pagkatapos na banggitin ang nangyari sa Israel, sasabihin ng Diyos, ako ang Diyos. Di ba? Questions? Next slide. Bilang manlilikha ng lahat ng bagay, pinapahayag niya ang wakas mula sa simula at pinapanatili ang lahat ng bagay ayon sa kanyang sariling layunin at kagandahang loob. So ang Ama ang may design ng lahat. Pinapanatili niya ngayon ang lahat ng bagay ayon sa kanyang sariling layunin at kagandahang loob. Questions? May questions po pa dyan? Sabi sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things which have not been, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Masusunod ang kagustuhan ng Diyos. Lahat ng kanyang kalooban ang masusunod. Yung iba, ang iniisip sa ganyan,
Kung Diyos ang masusunod sa lahat ng bagay, paano na tayo? Pagkasunod lang naman. Hindi ba tayo nagkakaproblema doon? Robot na ba tayo? Sabi ng iba, robot daw tayo. My purpose shall stand. Tatalakayin natin din yan later on. Pag pumunta tayo sa kaligtasan. Pero yan, pag-isipan natin. Kung tayo, kung Diyos pala ang may akta ng lahat, at sinusustain niya ang lahat, ang tanong ngayon kung kamusta tayo? Robot ba tayo? O totoo ba tayo may kalooban? Malaya ba tayo? O ano ba ang klaseng kalayaan meron tayo? Yun yung mga kailangan nating pag-isipan. Diba? Tama ba ako? Pero dyan, ina-affirm ng Scripture na God upholds all things and He knows the end from the beginning. He declares the end from the beginning. And from ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Next. Sabi dyan, bilang soberanong pinuno, siya ay mapagbigay, maging sa mabuti o masama. Hindi siya maaaring matukso, ni pagmulan ng kasalanan at hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan. Humahatol siya at pinapanagot ang lahat ng tao. Siya ay mapagbigay, maging sa mabuti o masama. Sa Matthew 5:45, tingnan mo kahit sa makasalanang tao, pinagpapala niya rin. Tapos sasabihin natin, gamit-gamit ang hininga na nagmula sa Kanya, sasabihin natin, there is no God. Tingnan mo naman ang kahangalan at kamangmangan ng tao. Sabi sa Matthew 5:45, in order that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. O nga naman. Diba? Na-enjoy natin, whether you be a believer or unbeliever, na-enjoy natin ang araw, ang init, ang taglamig, at ang ulan. Diba? Both believers and unbelievers. Next, please. Siya ay isang mapagmahal na ama sa kanyang bayan. Ito pinag-uusapan na natin yung mga hinirang. Na hinirang sila kay Kristo mula sa walang hanggang nakaraan at tinubos sila sa pamamagitan ng pagbabayad sala at kasiyasiyang handog ni Kristo. Okay? Ganon niya tayo kamahal. At in-accomplish niya ito noon pa. Sa kanyang isipan, sa walang hanggang nakaraan. Sa Ephesians 1:4-6, sabi dyan. Napakita sa atin yung span ng grace ng Diyos. Hindi pa nililikha ang mga bagay-bagay. Sabi dyan. Pwede bang basahin? Kung nakita nyo na po, Ephesians 1:4-6. Ephesians 1:4-6. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. When did He choose us? Before the foundation. That we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Okay. Kailan in-accomplish yan? Before the foundation of the world. Wala pa tayo dito, hindi pa tayo pinapanganak. Wala pang tao sa mundong ito. Kilala ka na niya. At ang purpose niya ay He
should be holy. Tuloy mo. That we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of Ayun. Yun yung pamamaraan kung paano tayo. Sabi dyan, we should be holy and blameless before Him. How? How did He do that? In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved, the one whom He loves, Jesus Christ. In-accomplish niya lahat ito through His Son. Pero kailan niya ito, Kailan niya ito, I'm lost for words dahil eternity past ang pinag-uusapan. Kasi whenever we talk in, pag sinabi natin pinalano, ang pinag-uusapan may panahon at oras. Pero kung wala pa ang lahat ng bagay, masasabi ba natin may oras? Wala. Eternity yun eh. So, I'm lost for words. Pwede natin sabihin na ito inisip ng Diyos, pero with no relation to time. Wala pang time nun kasi eternity yun. Ibig sabihin, wala pang time, wala pang space, wala pang creation. Nasa isipan na tayo ng Diyos. Nasa isipan ka na niya, alam na niya kung gaano katagal ang buhay mo sa lupa. At syempre, niloob niya na ikaw ay makabanalin kay Kristo at nais niya na makasama ka sa walang hanggan. Questions? Next. Tinuturing niya ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo bilang kanyang mga anak at minamahal ang lahat ng tinawag niya na kanya. So, tinuturing niya tayo na kay Kristo bilang kanya mga anak at minamahal ang lahat ng tinawag niya na kanya. Questions? Questions? Yes po. Kaya na lang pabalik ako po. Yung inisip mo ba sa kanyang pinasa sa suko? In some sense, pwede. In some sense, may distinction. Pero, to answer your question, yung simple answer doon, pwedeng ano. Opo. Kasi, kaya sinabing plano, kasi, may pag tinignan natin kung paano niya pinatupad yun sa kasaysayan, pinatupad yun sa mahabang panahon eh. Diba? Sabi doon sa Ephesians 1, meron siyang mga hinirang. Meron siyang mga hinirang sa walang hanggang nakaraan. Tapos, He predestined them. Pag sinabing predestination, may kinalaman siya sa kaligtasan. At syempre, ang lahat ng predestined kay Kristo, lahat maliligtas, lahat makakakilala sa Kanya. Hindi, walang, pag sinabi natin sila ay kay Kristo, hindi natin pwedeng sabihin na maaari pa silang mawala. Hindi. Dahil sila ay binigay niya kay Kristo sa walang hanggang nakalipas, lahat yan maliligtas. Ang question lang ay kung kailan sila makakakilala. So kaya ako minsan ginagamit yung plano kasi mahabang proseso. Pero pag sinabing inisip, ang pinag-uusapan mula sa bago pa ang simula. So yun. Questions pa? Wala. Tuloy tayo kay Jesucristo sa anak. So ngayon, naiintindihan na natin kung ano yung ministeryo or gawain ng Ama. Siya yung designer at siya yung nakakakilala din sa mga hinirang at binigay niya ang mga hinirang kay Jesucristo. Punta tayo sa anak. Sumasampalataya tayo kay Jesucristo, ang Diyos Anak, ang ikalawang persona ng Trinidad.
Siya ang bugtong na anak ng Ama mula pa sa walang hanggan. Hindi siya pinanganak ha, baka isipin natin porket siya yung tinawag na anak, pinanganak yan at some point in eternity. Hindi ganun yun. Wala siyang simula. So mag-isip tayo ngayon, kung wala pala siyang simula, bakit siya tinawag na anak? Hindi. Yung scholars nung unang panahon, they understood yung pagiging anak not in terms of time, and not in terms of birth. Ang pagkakaunawa nila sa pagiging mabuting anak ay yung pagsunod niya sa Ama. So kaya tinawag na mabuting anak ay dahil marunong ka sumunod sa mas nakakatanda sa iyo. Which makes us think sa mga anak natin. Matatawag ba natin mabuti ang ating mga anak? Ganon ang definition nila noong unang panahon sa anak. Hindi yung pinanganak siya, therefore may blood relation siya sa kanyang ama. Hindi ganon. Pag sinabing anak, marunong sumunod sa ama. So yun yung pakahulugan nila doon sa term na yun. Ngayon, sinasabi dyan, sumasampalataya tayo kay Jesucristo, ang Diyos anak, ang ikalawang persona ng Trinidad. Siya ang bugtong na anak. Kaya nga bugtong ang ginamit. Ano ba ibig sabihin ng bugtong? Inibigatin. In English mo lang eh. Isa. Nag-iisa? Ano pa? Meron pang isang term dyan eh. Sa English, unique. Unique. Sa Tagalog, anong unique? Natatangi. Nag-iisa. Kaisa-isa. So ano yun? Walang katulad. Oo, ang anak ay, in essence, siya ay co-eternal, co-existent sa Ama, pero wala siyang katulad. Nag-iisa lang siya. Siya lamang ang tinatawag na bugtong na anak. Walang iba. Hindi mo pwedeng sabihin na bugtong na anak din ng Espiritu Santo. Hindi. Wala. Siya lang. Nag-iisa siya. So, mag-iingat tayo sa mga terms natin. Walang ibang tinatawag sa mga person. Siya lang yung tinawag sa persona na bugtong na anak. Siya lang din ang tinatawag na salita. Walang iba. Siya ang salita bago naging tao. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Ang natatanging persona na may dalawang kalikasan. Siya lang yun. Ang Ama, hindi dalawa ang kalikasan. Ang Espiritu ay hindi dalawang kalikasan. Si Jesucristo lang ang may dalawang kalikasan. Ang pagiging Diyos at pagiging tao. Kaya mahalagang maintindihan natin to sa ating kaligtasan. Hindi pwede, naniwala ako kay Jesus Christ, sapat na yun. Siguro kung nabigyan ka ng pagkakataon at bigla kang namatay, pwede yun. Sapat yun lang yung biyaya ng Diyos para sa'yo. Pero kung binigyan ka pa ng Panginoon ng mahaba-haba pang buhay, hindi mo ba kukunin yung pagkakataon na yun at yung pribilehyo yun para makilala pa siya lubusan? So dito makikita natin na siya lang yung persona na dalawa ang kalikasan. Ang pagiging Diyos at ang pagiging tao. Hindi natin pwedeng sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, pinag-aaralan natin yung economic trinity. Hindi natin pwedeng i-attribute sa Ama na siya yung naging tao. Hindi rin natin pwedeng sabihin na yung Espiritu Santo ang naging tao. Hindi. Siya yun. Ang anak. Next slide. Siya ay pinaglihi. Ito yung pagkatao niya. Siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi sa pamamagitan ng normal na intercourse ng mga tao. Hindi. Siya po ay conceived of the Holy Spirit. Ipinanganak ng Birheng Maria. Namuhay ng walang kasalanan, ngunit nagdusa at namatay para sa mga makasalanan. Inilibing at nabuhay na maguli upang tayo ay makalakad sa panibagong buhay at tumanggap ng pangako ng muling pagkabuhay sa kanyang pagbabalik. Ganito makikita natin ngayon ang testimony ng Scripture. Kung ano yung
blessing ng kanyang muling pagkabuhay. Kadalasan, pag iniisip natin ang resurrection life ni Jesus Christ, ang iniisip natin din ay yung resurrection sa new heaven and new earth. Hindi! Kaya tayo may new life ngayon, kaya tayo naging born again. Hindi religion yan. Kaya tayo naging born again or born from above ay dahil nabuhay na maguli si Yeso Cristo. Di ba nga, nung kinausap niya yung babae doon, babaeng Samaritano, sa balon, di ba? Ang sabi niya, anong pinagkakaloob niya? Itong tubig na nagbubukal sa buhay na walang hanggan. So, yung buhay na binibigay sa atin ni Yeso Cristo, one is, yes, nagbubukal sa buhay na walang hanggan, that's one. Pero sa Romans chapter 6, nung nagbabaptize tayo, ano ang testimony sa atin ng Scripture? Yung pagkabuhay na maguli ni Yeso Cristo ay nagbibigay sa atin ng blessing of new life in Christ. Now. So, ibig sabihin, yung new life natin ngayon ay nagbubukal sa buhay na walang hanggan. Yun yung blessing ngayon no resurrection life ni Jesus Christ. It starts, the blessing starts now and founds in eternity. Question? Yes po. Dapat ito po yung born again, hindi po religion. Opo. Kasi usually, ang iba po, ang pagkakaalam nila kasi ang born again. Denominasyon. Opo. Parang paniniwala. Opo. Pero ngayon po nalalaman na Hindi po, condition yun. Bagong buhay yun. yun pala. Ang dati nating pamumuhay, yung alipin tayo ng kasalanan, patay sa kasalanan. At nung binigyan tayo ng buhay mula sa taas o mula sa langit, actually ganun yung hindi dapat born again yung pagkakaano eh. Pero kasi sabi kasi ni Nicodemus doon, kaya tingin ko kaya ganun yung pagkakasabi ng mga scholars, pagkaka-translate. Kasi sabi ni Nicodemus, how can a man go back into his mother's womb and be born again or born anew? Yun yung tanong eh. Pero kasi, ang sinabi ni Heso Kristo, yung literal na translation ng pagkakagamit ni Heso Kristo sa John chapter 3, born from above. Unless a man is born from above, he cannot enter the kingdom of heaven. So, pwedeng born again or born from above. Pero, either way, hindi religion ang pagiging born again. It is a spiritual condition na pinagkakaloob ng Diyos sa mga hinirang kay Kristo. Tuloy tayo. Siya ay umakyat sa langit ng may katawan. Siya ay umakyat sa langit ng may katawan, kung saan siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa presensya ng Diyos, bilang ating tagapagtanggol at dakilang saserdote. So, hanggang ngayon may ministeryo si Heso Kristo para sa atin, sa harapan ng Ama. So, nandun siya ngayon sa langit, iba nga, meron tayong ilang mga passages na sinasabi na umakyat si Heso Kristo at naupo sa kanan ng Ama. So, nandun siya ngayon at may katawan, may katawan. Siya ay tao eternally. He is man eternally, He is God eternally as well. Kung saan siya ngayon ay namamagitan siya para sa atin sa presensya ng Diyos. Yes, namagitan siya sa atin sa kanyang kamatayan, pero doon sa harapan ng Ama, dahil siya ang salita, siya ang namamagitan para sa atin. Siya ang tinatawag din na ating advocate, di ba? Siya ang lawyer natin, kumbaga. Siya yung nagtatanggol sa atin bilang ating dakilang saserdote. Di ba sabi rin, siya rin ang nananalangin sa atin sa harapan ng Ama. Hindi lamang tayo tinuturuan ng banal na Espiritu kung ano ang ipapanalangin natin sa Diyos. Hindi lamang tayo tinuturuan ng kung ano ang magiging assurance natin na Abba Father, kaya tayo nakakalapit sa Kanya. Tatandaan po natin, kung mayroong may karapatan na magturo sa atin na manalangin at manalangin para sa atin sa Ama, si Jesucristo yun.
Siya yung nagturo sa atin, di ba, ng Our Father. Ministry na yun. Ang ministry niya ay manalangin. So, Pastor, pag nananalangin tayo, dapat ang direct na kausap natin, our Father, si God the Father. Kung paano tayo tinuruan, edi yun. Our Father, sa pangalan ni Yesu Cristo. Sapagkat siya yung dakilang saserdote. Siya yung dakilang tagapamagitan. Sabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Paano yun, Pastor? Pag nanalangin tayo, si Jesus Christ muna, kung siya na magpaparating sa Father, Pwede tayo dumiretso. Kasi siya naman nagturo sa atin. Sabi niya, di ba sabi niya kay Pedro, pray in this manner, our Father in heaven. O di ibig sabihin, siya na nagturo sa atin kung ano yung mga prayer items na sasagutin ng Ama. Sasagutin ng Ama yun. Kasi siya nagturo eh. Siya yung salita eh. Kasi meron, Pastor, na kay Jesus dumidiretso. Dear Jesus, Or Papa Jesus. Ganun. Diretso na. Bakit? Kasi number one, kaya nga niya tinuro sa atin yun kasi may relationship na tayo sa Ama. Tayo yung mga anak. Tayo yung mga binigay sa Kanya. Kaya nga niya tinuro yun eh. Hindi naman niya tinuro yun sa nakararami. Tinuro niya yun sa mga apostol eh. So, tinuro niya sa atin kung paano manalangin. At tinuro niya rin sa atin kung ano yung mga panalangin na sinasagot ng Diyos. So, ayun, maniwanag yun. So, kung dediretso tayo sa Ama, yes. Go ahead. Si Jesus ay hindi Papa Jesus. Yun din. Ko-correct ko rin yun. Si Jesus ay kapatid natin sa laman. Ang Ama natin ay ang Diyos Ama. Therefore, si Yesu Cristo ay ating kapatid. Pero, hindi natin pwedeng tawagin siyang bro. Dahil siya ang hari at hukom na babalik. Hindi pwedeng tawagin mo ang hari na bro. Konting respeto lang. O totoo. Theologically, he is our brother in the flesh. Pero at the same time, he is also God. Hindi pwede. May makikita ba tayo na example na tinawag ni Pedro na bro si Jesus Christ? Lord, Wala. Lord. Lord pa nga ang tawag sa kanya. Master ang tawag sa kanya. Teacher. So, huwag tayong mag-a-assume. Porket merong ganong klaseng relationship, eh ganon din ang address natin. Questions? Wala? Tuloy natin. Muli siyang babalik upang tipunin ang mga hinirang sa Kanya. So, ministry rin ni Jesus Christ, yung tipunin ang mga binigay sa Kanya ng Ama. So, upang tipunin ang mga hinirang sa Kanya, ang iglesia, pagharian ng buong mundo at katulan ang buong sangkatauhan. So, sa Kanya binigay ng Ama ang paghahari sa buong mundo. Yung hindi, ang nakikita ko dito, parang gusto kong i-compare ngayon si Adan versus Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus Christ ang last Adam. So, given that, kung si Adan lang sana ay sumunod, pwede nating sabihin na si Adan po ang, kung tutuusin, dapat siya ang may dominion sa buong mundo. Pero dahil sinuway niya ang Diyos, hindi siya ngayon magmamana ng mga pagpapalang ito. Dahil si Jesucristo ang sumunod sa Ama, siya ngayon ang magiging hindi lamang hari ng buong mundo, maghahari rin siya sa buong sanlikha, both heaven and earth. At babalik siya upang hatulan ang buong sangkatauhan. Next slide, please.
Pag-usapan naman natin ang kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, kapantay niya or co-equal at kapareho sa kalikasan or co-substantial ang Ama. Kapwa sila walang hanggan. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Ama ang lahat ng bagay. So yes, Jesus Christ was there in creation. If John says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, then in Genesis chapter 1, makikita natin when God said, "Let there be light," Jesus was there as the Word of God to create light. So sa pamamagitan niya, nilikha ng Ama ang lahat ng bagay at sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nagpapatuloy at nananatili. Question? May questions po ba dyan? Tuloy natin. Sa Kanyang pagkatao, tinanggap ni Jesucristo ang buhay ng isang alipin sa pamamagitan ng pagsuot ng kalikasan ng tao, pagpapasakop sa Ama habang hindi tinatanggal ang pagiging Diyos. Itong particular passage na ito, tamang interpretation po ito doon sa Philippians 2:6-11. Kasi ang sinasabi sa Philippians 2:6-11 ay ganito. Although He existed in the form of God, He did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. May mga iba na ang interpretation dito na binuhos daw ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos para maging tao. And therefore, nawala ang kanyang pagiging Diyos. Ulitin ko. May mga nag-i-interpret ng Philippians 2:6-11 na binuhos ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos para maging tao. So, nung bumaba siya, wala na yung kanyang pagka-Diyos. Ang tawag po dyan ay ang kenotic theory. At mali po yun. Or kenosis theory. Mali po yung teaching na yun. Sapagkat nakita natin kung paano i-command ni Jesus Christ ang hangin at ang mga bagyo. Nakita natin kung paano niya padamihin ang tinapay at ang mga isda. So paano yun? Kung binuhos niya at naubos ang kanyang pagka-Diyos bago siya bumaba, paano niya nagawa yung mga yun? Paano siya nabuhay mula sa mga patay? May problema tayo. So hindi ganon. Ang tamang interpretation doon ay ito. Sa kanyang pagkatao, tinanggap ni Jesucristo ang buhay ng isang alipin sa pamamagitan ng pagsuot ng kalikasan ng tao, pagpapasakop sa Ama habang hindi tinatanggal ang pagiging Diyos. Pastor, may narinig ako nung pinako daw si Jesus. Tinanggal daw niya yung pagiging Diyos niya. Kasi para daw maramdaman niya yung sakit. So, mali yun, di ba? Kasi Diyos. So, parang ang sinasabi niyan, sa kanyang pagkatao, hindi niya mararamdaman ang sakit. Ano yun? Wala siyang nerves? Ano yun? May anesthesia siya? Hindi nga, tinanggal nga daw niya yung pagiging Diyos para maramdaman niya. Hindi. The fact na ito. Ang pinag-uusapan natin, yung pagkatao niya, di ba? Pagiging tao niya. Ang pinalalabas ng false teaching na yan, ganito. Kailangan niya tanggalin yung pagiging Diyos niya para maramdaman niya yung sakit at hapdi ng pagkapako sa krus. Pwede ba natin patunayan yan? Yes! Subukan mong ipako yung kamay mo. Hindi ka pa Diyos nun, pero mararamdaman mo yung sakit. Si Jesucristo pa kaya? Ang point ko lang is, hindi mo kailangan na alam mo yun, sa atin wala ang pagka-Diyos. Wala tayong essence ng pagka-Diyos. And yet, nasasaktan tayo. Paano pa kaya si Jesucristo? So, ang ibig ba niyang sabihin, porket si Jesucristo ay may pagka-Diyos, so hindi niya nararamdaman ang lahat ng bagay? Paano yung testimony ng Book of Hebrews na siya yung ating dakilang saserdote na naranasan ang lahat ng bighati at tinukso para rin sa atin.
Paano yun? And yet, hindi pa natin pinag-uusapan yung crucifixion niya. Ang pinag-uusapan pa lang doon, yung buhay niya. Hindi pa niya hinuhubad yung kanyang pagiging Diyos. And yet, ginawa na niya yun. Naranasan na niya yun, yung paghihirap nun. So, paano yun? May problema yung nagtuturo niya. Meron din nagsabi, Pastor, na Diyos siya kaya wala siyang naramdaman na sakit kasi nga daw. Diyos siya. Di ba simula nung naging tao sa bata, pinanganak siya, so nakakaano yun Sa pain. Oh. nakakaramdam. Ako, Pwede. hingi na lang tayo. Sino po may charger? Pastor, ano po? Siguro, hindi mo po na-isa-isip na iba dahil Diyos nga, hindi na nasasaktan. Hindi siya nasasaktan. Dahil nga, tanggap niya na Type C. ano type siya. Baka haka-haka. Ano po, yung Yung pain po ba? ano, dahil Diyos siya? Ganito siguro ang dapat na maintindihan natin sa kanyang pagiging tao. Yung kanyang pagiging tao, kasi iniisip natin baka halo-halo kasi. Ang sabi ng mga theologians, hindi naghahalo ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pagiging tao. Distinct yan. Pero at the same time, hindi yan, although distinct siya and ano siya, may delineation yun, hindi nagmi-mix yan. And at the same time, hindi rin yan divided from one another. So, ganito yan ngayon. Pinakita di ba sabi ko noon, pinakita ni Yesu Cristo sa atin kung ano yung totoong pagiging totoong pagiging tao sa kanyang pagkatao. Ano ibig ko sabihin? Meron siyang essence ng pagiging Diyos. Diba? Yung kanyang pagiging tao, nagpasakop sa pagiging Diyos. Ano ngayon yan? In other words, makikita natin yun sa kanyang buhay. Yung totoong pagiging tao niya. Kung paano niya isinabuhay yun. Makikita natin, nagpasakop siya sa ama. Makikita natin na naranasan niya ang lahat ng paghihirap. Kung tutuusin pa nga, di ba? Ano sabi niya doon sa babae sa balon? Nauuhaw ako. Sabi niya, di ba, early in his ministry, sabi niya, nauuhaw ako. Pwede pa hingi ng tubig. So, makikita natin na nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. Hindi natin pwedeng i-assume na porket divine siya, hindi niya nararanasan yung hirap at pagod at sakit. It doesn't work that way. Okay. Next slide. Inihahayag ni Kristo sa atin ang kalwalhatian ng Diyos. Taglay niya sa kanyang sarili ang pagkatao at pagkadiyos. Dalawang magkaiba, ito na yung sinasabi ko. Dalawang magkaiba, ngunit hindi maaaring paghatiin, hindi mapaghihiwalay, at hindi nagbabago ng mga kalikasan na nanatili sa isang persona. Sa Bible School, ang tawag po namin dyan ay yung hypostatic union. Hindi mo pwedeng paghaluin yan, hindi mo pwedeng, bagamat sila ay magkaiba, pero hindi yan nahahati, hindi napaghihiwalay, at hindi nagbabago yung kanyang kalikasan. Ang ministry ni Jesus Christ in relation to the Father is ipahayag sa atin ang Ama. Diba? Matatandaan natin yun. Yung mga verses na whatever the Father does, the Son does, I and the Father are one. Diba? Hindi na po. Questions? Wala? Next.
Punta naman tayo sa Holy Spirit. Dito, maraming nagkakamali. Ang isip nila sa banal na espiritu ay parang force. Sino dito nakapanood ng Star Wars at nasubaybayan ang lahat ng episodes, may the force be with you. Meron ding mga religion ngayon na ang tingin sa Holy Spirit ay force. Isa na dyan yung mga, ang tingin kay Hesus Kristo ay tao lang. Ang tingin nila sa Holy Spirit ay force lang. Walang personality whatsoever. Pero makikita natin in the scriptures na kinakausap nito, especially si Pablo during the early church. So, kinakausap niya ang mga hiniram. Pinapahayag niya ang kalooban ng Diyos, ang magiging direksyon para sa ministry nila. So, ang sinasabi sa Espiritu Santo, dito sa third person of the Trinity, bilang kapwa manlilikha, He was there in the beginning. Babasa natin sa Genesis 1, verse 2, and the Spirit was hovering over the face of the deep. So, nandun na ang Espiritu ng Diyos in creation, supervising creation. So, binibigyan niya ng buhay. Itabi lang natin. Binibigyan niya ng buhay at pinapanatili ang lahat ng nilikha. Sige nga, buksan natin ang ating mga Bible sa Psalm 104:30. At yung iba naman sa Job 33:4 at saka Job 34:14-15. Taglay mo ang kapanginang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay tulad mo sa nilikha sa Diyos. Okay. So, it is the responsibility of the Holy Spirit to give life. Sabi dyan daw, you send forth thy Spirit, and they are created. Kasama siya sa creation. And thou dost renew the face of the ground. He gives the breath of life. Sabi pa nga sa verse 29 ng Psalm 104, thou dost hide thy face, they are dismayed. Thou dost take away their spirit, they expire. Namamatay ang lahat, nakukunin mo ang lahat ng kanilang hininga. Job 33:4. Sino ang nakahanap? Pakibasa. Job 33:4. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. So, yun nga eh, di ba? 34:14-15. Kaya tayo nandito ngayon nakakapag-aral ay dahil sa Espiritu ng Diyos. 14-15. If he should set his heart to it and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. Ayun nga. Diba? So, ministry ng banal na Espiritu, magbigay ng hininga. Tapos yung hininga na yun, ginagamit pa natin para sabihin na walang Diyos. Anong tawag doon? Pakakangal naman, diba? Kakangalan yun. Next. Next slide. Sa gawain ng pagbabayad sala ni Kristo, punta naman tayo sa sa atonement ni Christ, yung ministry niya doon. Ipinaglihi niya si Jesus sa sinapupunan ng Birheng Maria. Hinirang at binigyan siya ng kapangyarihan para sa paglilingkod at binuhay siyang muli. So, ang Espiritu ng Diyos ay may ministry sa buhay ni Kristo bilang tao. Siya yung may responsibility na i-conceive si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Siya rin naghirang, ano tawag doon, siya yung nagpuspos kay Hesus Kristo sa paglilingkod or sa ministry. At siya rin ang responsible sa resurrection ni Christ. Diba? Makita yun sa Romans 1:4 at saka sa 1 Peter 3:18. Next slide. Siya ay soberano sa gawain ng pagbabagong buhay. Siya rin dahil may kinalaman ang ministry niya sa pagbibigay hininga, responsible din siya sa pagbibigay ng bagong buhay sa bawat mananampalataya. Makita yun sa John 3:6-8. Nananahan sa bawat mananampalataya kay Kristo at tinutulungan silang manalangin. Nagmumula
sa Ama at sa Anak, ang banal na Espiritu, tinuturuan niya sila at binibigyan silang kakayahan na maunawaan ang salita ng Diyos na ipinakikilala sa kanila si Kristo, ating Panginoon at tagapagligtas. So, ang ministry ng banal na Espiritu, ang main ministry, makikita natin ngayon dito, ay dalawa. Magbigay ng buhay, kasama siyempre ang bagong buhay, at ipakilala sa atin si Kristo. Hindi niya trabaho yung katulad ng sinasabi ng iba na pag binaptize daw sila ng Holy Spirit, bigla na lang tumitirik yung kanilang mga mata at nagsasalita ng mga kung ano-ano. Hindi. Ang main ministry ng banal na Espiritu ay magbigay buhay, kasama ang panibagong buhay, at syempre ipakilala sa atin si Jesucristo. Notice ngayon yung relationship ng pagpapakilala. Si Jesucristo pinakikilala sa atin ng Ama. Because no man has seen God at any time. So, ang trabaho ni Jesucristo ay ipakilala sa atin ng Ama. Tapos ngayon, trabaho naman ng banal na Espiritu na ipakilala sa atin si Jesucristo. Na siya ang pinakikilala naman sa atin, ang Ama. And so, mahalaga na kilala natin ngayon ang banal na Trinidad sa kaligtasan. Questions? So, Pastor, siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan pag nagbabasa tayo. Yes. Ang tawag doon ay the ministry of illumination. Noong unang panahon, nung sinusulat pa ang mga pages of Scripture, ang tawag sa ministry niya ay the ministry of inspiration. Na nagmumula ang mga salita na sinusulat ng mga writers mula sa bibig ng banal na Espiritu. Of course, hindi naman whisper yun. Pinag-aralan na natin to na ang inspiration of Scripture ay hindi bulong, kundi ginagamit niya yung buhay ng bawat isa, ng bawat writer, pati yung circumstances sa buhay nila para maisulat ng maayos yung pages of Scripture. Pero hanggang doon na lang. Once na natapos ang pagsulat ng Scripture, wala nang inspiration ngayon. Yung pag-aaral natin ng salita, yung paghihimay ng bawat passage of Scripture, ang tawag po dyan ay illumination. So, ang pag-aaral ko, ang pag-aaral nyo, ang tawag dyan ay ang ministry of illumination. Hindi inspiration. Sir, yung Holy Spirit po ba, bawa, meron akong gumagawa ako ng kasalanan. Habang ginagawa ko ng kasalanan, parang meron nagano sa akin na huwag mong gawin niya. Yung ba yung Holy Spirit? Hindi po. Budhin nyo po yun. Ano yun? Pero ito naman. Siya yung nagbibigay ng wisdom. Baka akala nyo kasi bumubulong. Ito ang problema sa ganyang klaseng theology. Paano mo malalaman kung tama na yan at mali? Baka later on, may iba ka na rin palang naririnig na bumubulong, di ba? O pogi yan, tingnan mo yung apps niyan. O tingnan mo. Dinadala, pero akala mo banal na Espiritu, dinadala ka na kung saan. Panahon natin ang work ng Holy Spirit. O nga pala. Next slide. Yan, dyan tayo. Sige, para sagutin ko yung tanong niya. Binibigyan niya sila ng mga kaloob para sa gawain ng paglilingkod, kapangyarihan na buong tapang na ipahayag ang magandang balita, at pinapaging banal sila upang mahalin nila ang Diyos at sundin siya. Ang ministry ng banal na Espiritu ay hindi sa pamamagitan ng pagbulong. Ang ministry niya ay sa pamamagitan ito. So, ngayon, nai-inform ngayon yung budhi niyo po kung ano ang tama at mali. Yan yung nagsasabi sa inyo na ay bawal yan. Ay hindi yan kinalulugdan ng Panginoon. Huwag mong ituloy yan, mapapahamak ka. Dahil dito, ito ang ministry ng banal na Espiritu. Hindi natin, kumbaga, sinasabi ng mga theologians, mahirap na paghiwalayin ang banal na Espiritu sa pag-aaral o mahirap paghiwalayin ang Scripture sa banal na Espiritu sapagkat nagsasalita sa atin ang banal na Espiritu sa pamamagitan nito. Dito siya nagsasalita, hindi dito. Dito. So, in short, Pastor, dapat palagi natin binabasa talaga. Oo. Tama. Hindi lang binabasa, dapat na pinag-aaralan. Dapat na ninanamnam. Pastor, bigla ko lang naisip. Diba nung narinig natin ang mabuting balita, siya rin ba yung nag-aano sa isip natin na papaliwanag rin? Siya rin. So,
So, kasi di ba kasi Kasi ang trabaho ng banal na espiritu ay ipakilala sa atin si Kristo. may kasi sinasabi, once na tinanggap natin si Jesus, doon pa lang mapupunta sa atin yung banal na espiritu. Yun ang sabi. Sino nagsabi? Diba yun ang paniniwala na Bago mo pa man, merong okay, sa salvation yan eh. Merong tinatawag na effectual call, at saka meron pang tinatawag na na maririnig mo yung physical, parang physical call, pero pupuntahan natin yan sa magkaiba po yun. so sabihin bago natin tanggapin nasa atin yung banal. Oo, kasi hindi mo matatanggap yung ebanghelyo kung hindi ka po nababaguhin ng banal na espiritu. Hindi mo maaaring tanggapin ng Diyos. Hindi natin maaaring tanggapin ang Diyos kung hindi tayo hihingahan ng panibagong buhay. Ulitin ko. Hindi mo maaaring tanggapin ng Diyos kung hindi muna niya ikaw babaguhin at bibigyan ng bagong buhay. Kung hindi muna niya ikaw hihingahan. Kasi patay ka sa kasalanan. Paano ka tutugon? Yun. Yes. Kasi ano po, may tao rin po bang ginagamit ang Holy Spirit Para? di ba makatuloy po na ang Holy Spirit para ibigay sa Oo. may ginagamit din po. Ang Panginoon may ginagamit. Pero ganito yun. Baka ang isip niyo po kasi, nasa sa akin lang ang banal na spirito. Hindi po, nasa sa atin lahat. At ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng mga kaloob ayon sa biyaya ng Diyos. Ang kaloob ko ay mangaral. Ang kaloob nyo, syempre iba rin. Halimbawa, pag nakikita nyo yung mga kalalakinan natin dito, makikita nyo magkakaiba ang kaloob. May mga magbabasa, may mananalangin, may umaawit, magkakaiba yun. Yun po yung Holy Di iba-iba yung ginagamit ng Panginoon. Kasi yun po yung Holy Spirit na puwaka. Hindi po, nandun na sa kanila. Hindi nawawala. Hindi na siya umaalis. Hindi na siya. Once na nandyan na siya, hindi na siya aalis. Bawat isa, may kaloob pa. Opo. Kasi Pastor, di ba meron din mga ibang Grupo. nagtuturo na pag nagkasala ka daw, yung banal Nawawala. Spirit. Bakit? Dahil nga, sapat na yung ginawa ni Kristo eh. Nilinis ka na niya eh. Nilinis na niya yung buong pagkatao mo. Binago na nga, di ba? Binigyan ka ng bagong pagkatao, bagong buhay. So, yun. Doon siya nananahan. So, Pastor, lahat po pala kahit mga unbeliever may Holy Spirit. Wala. Mga believer. Meron silang hininga mula sa Espiritu ng Diyos para mabuhay sa lupa. Pero patay sila sa kasalanan spiritually. They are morally bankrupt, they are depraved, they are dead in sin. At kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa kanila, hindi nila maririnig ang kahit anong gawin natin, hindi nila maririnig yung preaching ng maayos. Kahit gano'n pa katalino. Kahit gano'n pa kaganda at kahit gano'n pa katalino. Hanggat hindi binubuksan ng banal na Espiritu yung mga mata nila at hindi sila hinihingahan, hindi sila tutugon. Kaya pwedeng sabihin ko yung lapastang natin ng Holy Spirit. In that sense, oo. Kasi katulad ng panahon ni Jesucristo, di ba? Nilapastangan nila. Sabi nila na yung ginagawa ni Jesucristo ay kita-kita na nila nagmimilagro si Jesucristo. Hindi naman katulad. Noong panahon nila, maraming mga nangangaral din kasi. Pero hindi katulad ng ginagawa ni Jesucristo. So, ngayon, ang sinabi nila ay mula sa demonyo yan. E di syempre, sabi ni Jesucristo, dahil dyan, ina-attribute nyo ngayon sa demonyo yung gawain ng banal na Espiritu. So, dahil ganyan ang sinasabi nyo, ibig sabihin, hindi nabuksan ang kanilang mga mata. So, mapapahamak sila.
So, ibig sabihin, Pastor, sila may Holy Spirit din, kaso hindi pa gumagawa ng Holy Spirit sa atin. Siguro, define natin kung ano ibig sabihin ng may Holy Spirit din. Pag sinabi natin may Holy Spirit kasi, nananahan siya sa mga hinirang. Hindi siya nananahan sa mga hindi hinirang. Hindi siya nananahan sa mga unbelievers. Ayaw naman nila kasi din talaga eh. Pero nga, Pastor, di ba sabi mo, may tamang oras at panahon din sa kanila. Opo, hindi naman lahat-lahat yung buong bulto. Halimbawa, itong buong statement of it, buong bulto, bubuhos mo sa kanila, hahatulan mo sila, di ba? Hindi ganun yun. Paano? May responsibilidad rin tayo na i-preserve yung means ng pag-share ng gospel sa kanila. So, yung points na ating napag-aralan, ang banal na espiritu nananahan sa mga hinirang kay Kristo o yung binigay ng Ama kay Kristo at hindi siya umaalis. Okay? Siya ang nagbibigay ng bagong buhay para tayo ang makatugon sa tawag sa Ebanghelyo. Okay? Sige, mamaya. Next. Ang ginagamit din siyempre ng banal na espiritu para sa ating pagpapaging banal ay siyempre ang salita ng Diyos. Dito, sa pangunguna sa bayan ng Diyos, tinitiyak niya sa kanila na sila ay mga anak ng Diyos. At tinatatakan sila para sa buhay na walang hanggan. Tatapusin niya ang kanyang gawain ng pagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng muling pagkabuhay sa pagbabalik ni Kristo. So, doon magtatapos yung kanyang ministry, pwede natin tawagin ministry ng pagbibigay ng bagong buhay sa pagdating ni Jesucristo at sa pagpasok natin sa walang hanggan. Siya rin ang tumatatak sa atin, siya rin ang tatak para malaman natin na kumbaga siya yung guarantee at assurance natin para sa buhay na walang hanggan. Questions? Next slide, kung wala. May nakikita kayong picture dyan. Yung may hawak ng krus, malaking krus sa kaliwa, alam naman na natin, kilala natin. Yung nasa kanan, may hawak ng scepter or rule over all. Siyempre, yan yung depiction ng Ama. At yung Holy Spirit daw, sa pag-dinodrawing sa mga paintings or visual art, ang painting or depiction sa Holy Spirit ay karaniwan parang kalapati. Pero ang Holy Spirit ay hindi kalapati. Okay? Maling yun. Hindi siya kalapati. Yung tamang description doon sa Gospels, nung baptism ni Jesus Christ ay bumaba siya tulad sa isang kalapati. Pero hindi siya kalapati. Okay? Maliwanag po yun. Ang nag-paint niyan ay si Gaspar de Creer at ang title ng kanyang painting ay The Holy Trinity. Next slide. Ukol sa mga anghel. O yan, paborito ni Ronel. Ang mga anghel ay hindi mabilang na mga espiritual na nilalang. So yan yung mga verses na naglilingkod ayon sa layunin ng Diyos at sa kanyang bayan. So mga lingkod sila. Mga messengers pa nga sila, di ba? Pinag-aralan natin yung ibig sabihin ng angeloy. Sila ay mga personal na nilalang, may persons din sila, nagtataglay ng talino, kalooban at maaaring makipagtalastasan. So nakakapag-communicate sila. We have many examples sa Bible na bumababa ang mga anghel, katulad si Gabriel, di ba? Nakikipag-usap sa mga tao. At naiintindihan ang kanilang lingwahe. Kaya hindi tama yung sinasabi ng ibang mga grupo na nagrarararara sila pero salitang anghel daw yun. Hindi tama. Kasi pag bumababa ang mga anghel sa lupa,
ina-accommodate nila ang language ng tao at ginagamit nila ang lingwahe natin. So, in that sense, kahit sa scripture, mababasa natin na ang lingwahe nila ay intelligible din sa atin. Next slide. Ang kaaway o ang salitang Satanas at ang kanyang mga demonyo ay mga anghel na nahulog at nahaharap sa kahatulan. Sa tulong ng iba pang masasamang espiritu, sila ay nanlilindang, nagdadala ng karamdaman, nagpapalaganap ng kasamaan, at lubos na sinasalungat ang mga layunin ng Diyos at ang espiritual na paglago ng mga hinirang ng Diyos. May tanong po ba tungkol sa kaaway at kanyang mga alipores? Wala. Tuloy natin. Bagaman mayroon silang mga kakayahan na higit sa tao, hindi nila alam ang lahat ng bagay. Hindi sila omniscient po. They are not all-knowing. Hindi rin sila makapangyarihan sa lahat. Hindi sila nakakapagbasa ng isipan ng tao at hindi nila nagagawa ang lahat ng bagay. Although makapangyarihan sila. Tinakda silang tuparin lamang ang mga bagay na nakapaloob sa pinapahintulot sa kanila ng Diyos. So, kaya lang nilang gawin ang mga bagay-bagay na pinapahintulot sa kanila. Hindi sila pwedeng lumagpas doon. Tinalo ni Kristo ang kaaway sa krus at darating ang araw na siya at ang kanyang mga anghel ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, itatapon itong kaaway at ang kanyang mga alipores sa dagat-dagatang apoy. Doon sila hinanda. Questions? May good and bad kalalaki. Opo. Yung mga ayaw sumunod sa Panginoon, yung mga sumunod sa Satanas. Opo. Lalaki po ang mga Hindi po. Wala silang gender. Pero mga pangalan. Pastor dati. It seems so na ganun siya. May anghel po ba sa lupa? Anghel sa lupa. Yes. Saan sila nakatira? Dito. Dito sila tinapon. Opo. Mga makasalanan. Opo. Wala sila sa impyerno. Di ba sa air nga daw sila? Kaya nga sinabi si Satanas ay prince of the power of the air. Kaya nga din sa Daniel, di ba? Nung bumisita yung isang anghel sa kanya, may dala-dalang mensahe. Sabi niya, na-late lang ako ng konti kasi kailangan ko pang makipaglaban doon sa Prince of Persia. Yung Prince of Persia na yun yung humarang sa kanya. Kaaway yun. Ang bawat, kumbaga, ang nangyayari, ang bawat bansa sa lupa ay may kaaway na nakaupo doon. Laban sa Diyos. Uulitin ko. Ang bawat bansa, ang bawat empire sa lupa, behind all these rulers, mayroong kaaway doon. May monarchy. May hierarchy sila. May government sila. Na hindi natin nakikita. Na hindi natin nakikita. So, ganun siya. Kaya nga, mapapansin natin si Pablo, di ba? Sa Book of Ephesians, sabi niya, for we wrestle not against principalities, against powers, against rulers of the dark forces. Yung mga salitang against principalities and powers, lahat yun, nag-denote yun ng hierarchy. Yung government ng mga spiritual realm. So meron sila. Dito sila, at saka na sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. Nung itapon sila mula sa langit, dito sila tinapon. Okay? Okay. Next. Questions? Sige, tuloy natin. Last, ukol sa tao. So nakita na natin ang simula ng creation mula sa mga anghel. Bababa naman tayo ngayon sa lupa. Baba tayo sa lupa. Nag-loose na siya. Kawakan ko na lang. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, pagkatapos niyang likhain ang buong kalikasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kinalugdan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu na likhain ang tao para magbigay luwalhati sa Diyos at sa Diyos lamang.
Next slide, please. Nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos ang tao ay nilalang ng matuwid. Napag-aralan natin yun kanina, di ba? Sa Ecclesiastes 7:29. Nalalaman ang tama at mali na may kalayaan sa kalooban. So, yun yung tanong ko kanina, ano, malaya ba tayo porket alam pa ng Diyos ang lahat ng bagay at dinetermine niya ang end from the beginning. Paano na tayo? Robot ba tayo o may kalayaan? Meron tayong may moral tayo na pananagutan sa Diyos. The fact na may pananagutan tayo sa Kanya, ibig sabihin, accountable tayo sa lahat ng decisions and choices that we make. Maliwanag po yun sa scriptures. Next slide, please. So, ito medyo mouthful. Sa pamamagitan ng unang tao na si Adan, ang buong sangkatauhan ay nagkasala laban sa Diyos. Nahulog mula sa kanyang katuwiran at pakikipag-isa sa Diyos. Ito yung tinatawag na original righteousness and communion with God. Nagkaroon ng physical at spiritual na kamatayan. Nakamit ang puot ng Diyos at hindi makabangon mula sa kanyang pagiging makasalanan. Sa kanyang mga gawa, hindi rin makamit ng tao ang kagandahang loob ng kapatawaran ng Diyos at buhay na walang hanggan. Next slide. Bilang resulta ng kasalanan ni Adan laban sa salita ng Diyos, na sa pamamagitan ng paglabag sa tipan, ang lahat ng nilikha ay sinumpa at natungisan ng kasalanan ng tao. So yun yung naging resulta ng ating kasalanan. Dahil tayo ang representative, tayo yung nagro-rule sa buong, sa lahat ng domain, sinumpa ngayon ng Diyos ang buong mundo. Sinumpa niya ang lupa, sinumpa niya ang sinumpa niya ang creation. Next slide, please. Dahil ibinilang ng Diyos ang lahat ng kasalanan ni Adan sa bawat tao, pumapasok ang bawat isa sa mundo na likas na makasalanan. Yan yung concept of original sin. Pero sasabihin ko rin a little later kung ano yung concept ng Roman Catholicism sa original sin. Ang bawat isa sa mundo na likas na makasalanan, baluktot ang moralidad at napapailalim sa hatol ng Diyos sa mundo at sa walang hanggan. Tanging si Jesucristo lang ang hindi nagkasala. So, ang sinasabi dyan, yung concept ng original sin, ang pagkakagamit na salita sa Bible kasi ay ibinilang. Sa Roman Catholicism, matatandaan natin siguro nung tinuturuan tayo, sa kanilang original sin ay minamana. Yun yung salita minana natin sa una nating magulang. Hindi po ganun ang pagkakagamit sa salita sa original language. Ang ginamit ay legal language, which is ibinilang. Ibinibilang siya. Para siyang accounting language na, halimbawa, ang nangyari, ganito. Si Kyle, kalulololohan ko. Tapos, sabihin natin, nagkautang siya kay Buknay. Nangutang kay Buknay, hindi nabayaran, namatay. Pero nagkaroon ng mga apo, at nagkaroon ng mga pamilya yung mga apo niya. Ako yung naging mga kaapo-apuhan sa tugot o sa talampakan. Tapos yung mga anak naman ni Buknay later on, nalaman, doon sa libro nila, may utang pala yung lolo ko. Siningil ako. Wala akong utang. Pero, ibinilang yung utang niya sa akin dahil lolo ko siya. Wala akong utang. In other words, hindi natin ginawa yung kasalanan ni Adan. Pero, nandyan na yan sa kalikasan natin dahil binilang sa atin ang kasalanan niya. Kaya hindi tayo makawala-wala doon dahil ang lolo natin ang dapat nasisihin doon. Hindi ba yung kultura? Po? Hindi ba yung kultura? Kung kultura sana, di kaya na nating baguhin ang sarili natin. Pero, may nakita ka bang nakapagbago? Sa pamamagitan ng kultura? Ang gospel nga, anti-culture di sana, para mabago natin ang sarili natin, gagamitin natin ang kultura para baguhin din ang kultura. Pero it seems that is not possible at all. Kailangan ng panibagong kalikasan. Kailangan ng bagong hininga. Kailangan ng bagong pagkatao. Kailangan ng bagong pag-iisip. Lahat yun, babaguhin ng Panginoon.
kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Next. Ayon sa kasulatan, ang tao ay alipin ng kasalanan. Ayan, yan yung kalugmukan natin. Alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan. Ayan yung mga verses na dinidescribe tayo. Walang kakayahang baguhin ang kanyang buhay kahit na gusto niyang gawin ito. Yun nga, Jeremiah, di ba? Jeremiah 30. Ang Ethiopia ba kaya bang baguhin ang kulay ng kanyang balat? Ang leopardo ba kaya tanggalin ang batik niya? Kung ganon, sabi ng Panginoon, sarcastic sa Israel, kaya niyong magbago na sanay sa kasamaan. Sarcastic siya doon. At hiwalay sa Diyos. Next. Walang pag-asang nawawala. Diba? Anong walang pag-asang nawawala? Yung parable of the Good Shepherd. Laging nawawala. Diba? Yung sheep na laging nawawala. Hindi mahanap-hanap kung paano siya makakabalik. So, walang pag-asang nawawala. Ang lahat ng tao ay likas na makasalanan dahil pinipili nila ang kasalanan. Alipin kasi sila eh. At ayon sa banal na pagpapahayag, ang pag-asa ng tao sa kaligtasan ay tanging sa pamamagitan lamang ng kaloob ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtubos ng ikalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun lamang ang daan para mabago ang tao. Sa pamamagitan ng pangalawang Adan. Kasi kung kultura, babalik tayo kay Adan. Wala na. Hindi ka maaaring bumalik kay Adan. Walang nagbabago kay Adan. Lahat tayo pinanganak kay Adan. Binilang tayong makasalanan kay Adan. Kailangan pumunta tayo doon sa bagong Adan. Or huling Adan. Ang Panginoong Jesucristo. Questions? Questions? Next. Okay na. Okay.